Nako po, bistado na. Team ng Unified Super Bantamweight World Champion na sina Uya Inoue ibinulgar na ang pamamaraan ng pag-handgrab kay Inoue ay ang pinagbabawal at delikadong pamamaraan ng pagbalot sa mga kamay ng mga boksingero. Ang ating kaubayan naman na Unified Champion na si Marlon Tapales hindi nagpatinag at sinabi niya sa harap ng Japanese media na pababagsakin niya itong si Inoue. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik po sa aking channel. Sa mga nakarang laban ni Inoue, binalot ni Inoue at ng kanyang kupunan ang kanyang mga kamay na sobrang dami ng tape. At ang delikado pa nito ay nilagyan ng tape direkta sa balat ng kamay ni Inoue pagkatapos ay naglagay pa ng mga maraming tape sa gauze na lumika ng isang cast o bubuo na matigas sa parte habang sumusuntok ang isang boksingero. Kung ating matatandaan mga kakwento, ito ang pinalagan ng kampo ng dating kampiyon na si Stephen Fulton. Pero ganun pa man, ang ginawang dahilan ni Inoue ay pinayagan ito na gawin sa Japan kaya syempre hindi ito ipinagbabawal sa kanila at nagalit pa nga si Inoue at sinabi niya na wag na sana puro angal, dapat tumaban na lang. Kaya yun, round 8 lang itong si Fulton. Kaya naman, sinisid ko mga kwento ang kaibuturan ng internet para aking malaman kung ano nga bang pamamaraan na gagamitin ng Team Inoue sa pagbalot sa kamay ni Inoue. Well mga kakwento, binigyan ito ng kasagutan ng Yahoo News Japan. At ito ay may headline na ang chairman na si Hideyuki Washi na tumatayong manager at co-promoter ni Inoue ay medyo nag-alala kay Tapales dahil para sa kanya may pagkawigs na Manny Pacquiao at Marlon Tapales sa kasagsagan ni Pacman sa kanyang karera at dito ibinunyag na ang pagbalot sa kamay ni Inoue ay ganun pa rin ang Japanese style na pagbalot at sinabi din dito mga kwento na hindi niya alam kung itong si Luis Nery ba na WBC mandatory challenger ni Inoue ay pupunta sa Japan para mapanood ang personal ang nasabing bakbakan nila ni Tapales at ni Inoue. Kaya naku alam naman natin mga kwento na hindi rin talaga basta-basta ang lakas ng masuntok ni Inoue. Tapos lalagyan pa ng hand wrap na habang tumatagal may parte na titigas na napakadelikado ito sa boksingero na matatamaan ito. Biruin niyo mga kwento, malakas na nga sumuntok si Inoue tapos may isprikitik pa sa kanyang kamay dahil sa paraan ng pagbalot. Kaya hain na ako naman, siguradong may kalalagyan talaga ang boksingerong matatamaan ito at ang delikado pa dito, ang ating kaubayan pa ang babagyuin ng mga suntok na may isprikitik. Kaya naman, ang tanong, papalag kaya ang Team Tapales nito tulad ng pagpalag ng Team Fulton noon o hahayaan na lang nila itong si Inoue na Japanese style ang pagbalot sa kamay habang si Tapales naman ay babalutin niya ang kanyang kamay sa nakasanayang paraan. Kaya naman, masasabi natin talaga na kapag hindi gagawin ni Tapales ang pamamaraan ni Inoue sa pagbalot ng kamay, ay dyan pa lang ay dihado na si Tapales dito. Nasa Team Inoue na nga ang halos lahat ng mga bintay at pagdating pa sa hand wrap ay nako, dihado pa rin ang ating kaubayan. Nako naman, kaya isang malaking katanungan ito sa Team Tapales kung papalagwa sila sa mga revelasyon ng Team Inoue patungkol sa delikadong pamamaraan ng pag-handwrap o di kaya wala silang magagawa syempre dahil aprobado ito ng Japan Boxing Commission o di kaya magkasundo ang dalawang mga kampo na iwasan na lang ang delikadong pamamaraan ng pagbalot ng kamay. Kaya nga mga kakwento, ito ay isa sa mga kabang-abang na mga kaganapan sa darating na nakatagdang laban ng dalawang mga Unified World Champions. Kaya lang mga kakwento, ang problema dito mga kwento ay hindi ito nakalabag sa pamamaraan ng pagbalot sa kamay ng boksingero kung ang Japan Boxing Commission ang ating pagbabatayan. Kaya naman, good luck na lang talaga sa ating pambato sa kanyang darating na laban. Ikaw kakwento, para sa iyo, dapat ba na magkasundo ang dalawang mga kampo na iwasan na lang ito o di kaya ang dalawang mga boksingero na Inoue at Tapales ang parang gagawa na ipinagbabawal na paraan ng pagbabalot sa kamay? Ikaw kakwento, ano naman ang masasabi mo dito? Ibagi mo naman opinion mo. Just comment down below. Ibinunya din dito mga kakwento na sure win na itong si Inoue sa ating kaubayan. Gusto rin niya na wakasan ang laban by way of knockout. Kaya lang, titimbangin muna ni Inoue. Lagyan ng matawang sangkap itong si Tapales dahil kapag tama na ang timpla ay aba, doon na niya lalapain. Ibinunyag naman ni Iwashi. Hindi pa siya formal na nakatanggap na impormasyon ng gagawin ni Inoue pagkatapos na iligpit si Tapales ay didepensahan niya ang kanyang mga titulo. Kaagad yan sa mandatory challenger na taga Mexico na si Luis Nery. Pero ganun pa man, sa panig naman ng ating kaubayan, hindi nagpatinag si Tapales at sobrang prangka sa Japanese media. Ibinulgar ni Tapales na gusto niya pabagsakin din itong si Inoue.
Pero hindi niya sasabihin kung anong raw niya ito gagawin. Masasabi natin talaga mga kwento na hindi lang target ni Tapalas na maging pinakaunang undisputed Super Bantamweight World Champion, kundi makamit rin niya bilang unang boksingero magpagapang ni Inoue sa kanyang karera. Mga kakwento, ano naman ang masasabi nyo na ang pinalaga ng Team Fulton na pamamaraan ng pagbalot sa kamay ni Inoue ay gagawin pa rin ito ngayon? Papalagaya ang Team Tapalas o sila ay sasangayon? Pero ganun po man, pareho sina Marlon Tapalas at Naoya Inoue na may mga banta. Parehong nangako na tapusin ang laban na kaabang-abang na may isang boksingero sa lona ay gagapang. Kaya naman, good luck sa ating kaubayan. Dalangin namin na makamit mo ang iyong inaasam-asam na pag-ukit sa kasaysayan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can... At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero pagka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at i-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Piling Guapo, ikakwentong Noel Durias, ikakwentong Ryan Orencia Floresta, at ikakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.